sa isang lumang tulay sa gilid ng lungsod kung saan dumadaloy ang maitim na tubig ng ilog at ang ingay ng mga sasakyang dumaraan ay tila walang katapusan. Naroon, nakatira ang isang matandang lalaki na kilala ng mga tao bilang Lolo Berting. Hindi siya kilalang mayaman. Wala rin siyang sariling bahay. Ang tanging tirahan niya ay isang maliit na kubol na gawa sa tagping karton, yero at lumang trapal na natagpuan niya sa tambakan ng basura. Doon siya naninirahan sa ilalim ng tulay, kasama ang malamig na hangin sa gabi at ang amoy ng ilog na minsan ay mabaho, minsan naman ay tahimik lamang na dumadaloy. Si Lolo Berting ay isang basurero. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, nagigising na siya. Isinasabit niya sa balikat ang kanyang lumang sako na kupas na sa dami ng taon na ginamit niya. Hawak ang isang mahabang patpat na may kawit sa dulo. Naglalakad siya sa mga kalye upang mangalap ng mga bote, lata at anumang maaaring ipagbili sa junk shop. Ganito na ang buhay niya sa loob ng maraming taon. May mga taong naaawa sa kanya. May mga taong hindi siya pinapansin. At mayroon ding mga batang natatakot sa kanyang itsura dahil sa kanyang mahabang balbas at gusot na buhok. Ngunit sa kabila ng kahirapan, kilala si Lolo Berting sa isang bagay, ang kanyang kabutihang loob. Kapag may batang pulubi na nagugutom, ibinibigay niya ang kalahati ng kanyang tinapay. Kapag may kapwa basurero na nagkasakit, siya ang unang nag-aabot ng tulong kahit kakaunti lamang ang kanyang pera. Hindi siya nagreklamo sa buhay. Para kay Lolo Berting, sapat na ang may makain sa maghapon at may masisilungan sa gabi. Ngunit bago pa man siya naging basurero, may ibang buhay si Lolo Berting. Noong kabataan niya, isa siyang karpintero sa probinsya. May maliit siyang bahay, may asawa, at may isang anak na lalaki na kanyang mahal na mahal. Ngunit dumating ang mga pagsubok. Una ay namatay ang kanyang asawa dahil sa matinding sakit. Pagkatapos nito, naglayas ang kanyang anak nang lumipat sila sa lungsod. Hindi na niya muling nakita ang bata. Mula noon, tila nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Unti-unti siyang nawalan ng trabaho, nawalan ng bahay, at kalaunan ay napunta sa lansangan. Hanggang sa napadpad siya sa ilalim ng tulay, kung saan siya naninirahan hanggang ngayon. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman naging masama ang kanyang puso. Isang gabi, habang ang lungsod ay unti-unti nang tumatahimik at ang mga ilaw ng poste ay kumikislap sa ibabaw ng tulay, nakahiga si Lolo Berting sa kanyang lumang banig. Mahina ang ihip ng hangin mula sa ilog. Ang mga sasakyan sa itaas ng tulay ay dumaraan paminsan-minsan lamang. Napatingin siya sa langit na halos hindi makita dahil natatakpan ng tulay. Salamat po sa isa na namang araw, mahina niyang bulong. Sanay na siyang makipag-usap sa may kapal sa ganitong paraan. Tahimik, payapa. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang nangyari. May narinig siyang mahinang iyak. Sa una ay akala niya ay pusa lamang. Minsan kasi ay may mga pusang gala na dumaraan sa ilalim ng tulay. Ngunit nang muli niyang marinig ang tunog, napaupo siya. Hindi iyon iyak ng hayop. Iyon ay iyak ng isang sanggol. Napakunot ang noo ni Lolo Berting.
Saan naman galing yon? Tanong niya sa sarili. Tumayo siya at kumuha ng maliit na lampara na pinapagana ng baterya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ng tulay kung saan may makapal na damo at mga lumang kahoy na inanod ng ilog. Habang papalapit siya, mas lalong lumilinaw ang tunog ng pag-iyak. May nag-iwan ba ng bata rito? Bulong niya. Ilang hakbang pa. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa ibabaw ng isang malaking bato malapit sa pampang, may munting nilalang na halos kasing laki lamang ng isang kamay. Ang nilalang ay may mahabang buhok, kulay kayumanggi ang balat, at may suot na maliit na kasuotang tila gawa sa dahon. Sa kanyang mga bisig ay may hawak siyang sanggol na tao na balot sa puting tela. Napahinto si Lolo Berting. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang maliit na nilalang ay nakatingin sa kanya. At ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa liwanag ng lampara. Isang duwende. Napaatras ng kaunti si Lolo Berting. Hindi siya sanay makakita ng ganoong nilalang, bagamat marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga ito noong bata pa siya sa probinsya. Tahimik silang nagkatinginan. Pagkatapos ay nagsalita ang duwende sa isang malinaw ngunit maliit na tinig. Lolo, napakunot ang noo ni Lolo Berting. Oo, ako nga ay matanda na, sagot niya. Pero sino ka? Mahigpit na niyakap ng duwende ang sanggol. Ako ay isang tagapagbantay mula sa aming mundo, sabi nito. At kailangan ko ang iyong tulong. Napatingin si Lolo Berting sa sanggol na patuloy na umiiyak. Bakit sa akin ka humihingi ng tulong? Tanong niya. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. Dahil ikaw lamang ang taong may pusong sapat na mabuti upang iligtas ang batang ito. Mas lalo pang naguluhan si Lolo Berting. Bata lang naman yan. Dalhin mo sa mga tao sa itaas ng tulay. Umiling ang duwende. Hindi maaari. Bakit? Ang sagot ng duwende ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Dahil ang batang ito ay hinahanap ng mga nilalang na nais siyang patayin. Napakagat ng labi si Lolo Berting. Bakit naman nila papatayin ang sanggol? Unti-unting nagsimulang lumiwanag ang paligid ng duwende. Tila may mahika sa hangin. Dahil ang batang ito, sabi ng duwende, ay may kapalarang magbabago sa balanse ng dalawang mundo. Anong dalawang mundo? Ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga nilalang na hindi ninyo nakikita. Napatitig si Lolo Berting sa sanggol. Mahina itong umiiyak. Tila naghahanap ng yakap. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi ng duwende. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Ang sanggol ay nangangailangan ng tulong. Lumapit siya ng kaunti. Teka, sabi niya, kung ibibigay mo sa akin ang batang iyan, paano ko siya aalagaan? Wala nga akong sariling pagkain. Tumingin ang duwende sa kanya nang may kakaibang ngiti. Hindi ka namin pinili dahil mayaman ka, sabi nito. Pinili ka namin dahil mabuti ang iyong puso. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong iniabot ang sanggol kay Lolo Berting. Nag-alinlangan ang matanda sa loob ng ilang sandali. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng maliit na katawan ng bata sa kanyang mga bisig, tila may nagbago sa kanyang puso. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong pakiramdam. Parang muling bumalik ang dahilan upang mabuhay. Anong pangalan ng bata? Tanong niya. Sumagot ang duwende. Ang kanyang pangalan ay Amara. Napatingin si Lolo Berting sa sanggol. Tahimik na ito ngayon.
tila kampante sa kanyang yakap. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, nagsimulang maglaho ang duwende sa kanyang harapan. "Sandali!" tawag ni Lolo Berting. Ngunit huli na. Ang duwende ay naging mga munting liwanag na lumipad patungo sa dilim ng gabi at naiwan si Lolo Berting sa ilalim ng tulay. Isang matandang basurero ay hawak na isang sanggol na may misteryosong kapalaran. Hindi pa niya alam na mula sa gabing iyon, magbabago na ang kanyang buhay magpakailanman. Tahimik ang gabi sa ilalim ng tulay matapos mawala ang duwende. Tanging ang mahinang agos ng ilog at ang paminsan-minsang ugong ng sasakyang dumaraan sa itaas ang maririnig. Nakatayo pa rin si Lolo Berting sa tabi ng bato. Hawak ang sanggol na iniwan sa kanya ng misteryosong nilalang. Hindi pa rin niya lubos maintindihan ang nangyari. Sa buong buhay niya ay marami na siyang nakita. Mga taong mayaman at mahirap, mga batang lansangan, mga palaboy at mga pulubi. Ngunit kailanman ay hindi pa siya nakakita ng isang duwende na nagsasalita at humihingi ng tulong. Napatingin siya sa sanggol sa kanyang mga bisig. Ang bata ay nakabalot sa malinis na puting tela. Sa liwanag ng maliit na lampara, nakita ni Lolo Berting ang payapang mukha nito. Maliit ang ilong, maputi ang balat, at mahahabang pilikmata ang nakapikit sa mahinang pag-idlip. Mahina na lamang ang pag-iyak nito ngayon. Parang alam ng bata na siya ay ligtas na. "Amara!" Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang init sa kanyang dibdib nang banggitin niya ang pangalang iyon. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang munting tirahan sa ilalim ng tulay. Ang kanyang kubol ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping karton at yero. May isang lumang banig sa sahig, isang maliit na kahong kahoy na nagsisilbing mesa at isang lata na ginagamit niyang lutuan kapag may pagkain siya. Hindi iyon lugar na angkop para sa isang sanggol. Huminto siya sa pintuan ng kubol at napabuntong hininga. "Paano kita aalagaan?" "Bata," bulong niya. Marahan niyang inilapag ang sanggol sa kanyang banig. Sandaling gumalaw ang bata at bahagyang umiyak. Agad itong kinuha muli ni Lolo Berting. "Shhh! Ayan na! Ayan na!" sabi niya habang marahang iniuugoy ang bata. Hindi niya akalaing muli niyang gagawin ang bagay na iyon. Noong bata pa ang kanyang anak, madalas niya itong kargahin sa gabi kapag umiiyak. Naalala niya ang mga gabing iyon, ang maliit nilang bahay sa probinsya, ang kanyang asawa na nagluluto ng lugaw, at ang kanilang simpleng buhay na puno ng pag-asa. Napapikit siya sandali. Napakalayo na ng panahong iyon. Ngunit ngayong hawak niya ang sanggol, tila bumabalik ang mga alaala. "Hindi kita pababayaan," mahina niyang sabi sa bata. Lumabas siya ng kubol upang maghanap ng maaaring gamitin para sa sanggol. Sa kanyang mga nakolektang gamit ay may ilang lumang tela na dati niyang nakuha sa basura ng isang hotel. Pinili niya ang pinakamalinis sa mga iyon. Bumalik siya sa loob at dahan-dahang inayos ang tela upang gawing kumot ng bata. Ilang sandali ay tahimik lamang niyang pinagmamasdan ang sanggol. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng dilim ng ilalim ng tulay, tila may dumating na liwanag sa kanyang buhay. Ngunit hindi maalis sa isip ni Lolo Berting ang sinabi ng duwende. May mga nilalang daw na naghahanap sa bata at nais itong patayin. Napatingin siya sa paligid
Tahimik ang ilog. Tahimik ang tulay. Ngunit sa kanyang dibdib ay may bahagyang kaba. Kung totoo ang sinabi ng duwende, bulong niya, kailangan kitang protektahan. Umupo siya sa tabi ng banig at sandaling pinagmasdan ng bata. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang gumalaw ang sanggol at tila naghahanap ng pagkain. Napakamot sa ulo si Lolo Berting. Gutom ka na pala. Napabuntong hininga siya. Wala siyang gatas. Wala siyang bote. Wala siyang kahit anong pagkain para sa sanggol. Muli siyang lumabas ng kubol at tumingin sa madilim na paligid. Sa di kalayuan ay may maliit na karinderya na bukas pa kahit gabi na. Kilala siya ng may-ari nito, isang matandang babae na minsan ay nagbibigay sa kanya ng libreng sabaw kapag may tira. Nagdesisyon siyang pumunta roon. Ibinabalot niya ng maayos ang sanggol sa tela bago ito marahang kargahin. Sandali lang bata, sabi niya. Maghahanap tayo ng makakain mo. Naglakad siya patungo sa karinderya sa gilid ng kalsada. Nang makita siya ng matandang may-ari na si Aling Rosa, agad itong nagtaka. Berting? Sabi nito. Anong hawak mo? Lumapit si Lolo Berting sa ilaw ng karinderya. Nang makita ni Aling Rosa ang sanggol, napalaki ang kanyang mga mata. Naku, kanino yan? Hindi ko rin alam, sagot ni Lolo Berting. Iniwan sa akin. Iniwan? Oo. Hindi na niya ipinaliwanag ang tungkol sa duwende. Alam niyang mahirap paniwalaan niyon. Tiningnan ni Aling Rosa ang bata. Gutom na yata, sabi nito. Tumango si Lolo Berting. May gatas ka ba dyan? Napaisip ang matanda. May powdered milk ako para sa apo ko. Sandali lang. Pumasok si Aling Rosa sa loob ng karinderya at ilang minuto pagkatapos ay bumalik na may dalang maliit na bote at mainit na gatas. Hetong bote, sabi niya. Gamitin mo muna. Halos mapaluha si Lolo Berting sa pasasalamat. Salamat, Aling Rosa. Ngumiti ang matanda. Hindi bale, mukhang ikaw ang bagong tatay ngayon. Napakamot sa ulo si Lolo Berting. Hindi ko nga alam kung paano mag-alaga ng sanggol ulit. Tumawa si Aling Rosa. Matanda ka na, pero natatakot ka pa rin. Umupo si Lolo Berting sa bangko at marahang pinainom ang bata ng gatas. Agad namang dumede ang sanggol. At sa unang pagkakataon, mula nang matagpuan niya ito, nakita niyang ngumiti ang bata habang natutulog muli sa kanyang mga bisig. Hindi napansin ni Lolo Berting ang isang bagay. Habang natutulog ang sanggol, may munting liwanag na bahagyang kumikislap sa paligid nito. Isang liwanag na tila hindi galing sa mundo ng tao. At sa di kalayuan, sa madilim na bahagi ng ilog, may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanila. Mga matang hindi pag-aari ng tao. Tahimik lamang itong nagmamasid at tila naghihintay. Ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang lihim na unti-unting lalabas sa buhay ni Lolo Berting. Isang lihim na magdadala ng panganib at isang kapalaran na hindi niya kailanman inakala na magiging bahagi siya. Madaling araw nang makabalik si Lolo Berting sa ilalim ng tulay matapos bigyan ni Aling Rosa ng gatas ang sanggol. Tahimik na muli ang paligid. Ang mga sasakyang kanina'y dumaraan ay halos wala na. At ang malamig na hangin mula sa ilog ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Mahigpit niyang karga ang sanggol
habang naglalakad pabalik sa kanyang maliit na kubol. Pagdating niya roon, marahan niyang inilapag ang bata sa banig na tinakpan niya ng malinis na tela. Tahimik na natutulog ang sanggol matapos uminom ng gatas. Umupo si Lolo Berting sa tabi nito. Hindi niya inaasahan na sa edad niyang iyon, muli siyang magkakaroon ng responsibilidad sa isang sanggol. Ngunit, habang tinitingnan niya ang payapang mukha ng bata, tila may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. "Amara!" Muli niyang bulong. Unti-unti na siyang inaantok. Buong gabi siyang gising dahil sa nangyari. Sumandal siya sa dingding ng kubol at pinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang sumikat ang araw, ang mga sinag nito ay bahagyang tumagos sa pagitan ng mga siwang ng yero at karton ng kubol. Nagising si Lolo Berting sa mahinang tunog. Napadilat siya. Ang sanggol ay gising na at marahang gumagalaw sa ibabaw ng banig. "Magandang umaga sa iyo," sabi ni Lolo Berting habang marahang binubuhat ang bata. Tila nakatingin sa kanya ang sanggol na para bang kinikilala na siya. Ngumiti ang matanda. "Hindi ko alam kung paano tayo mabubuhay, bata," sabi niya. "Pero susubukan natin. Kailangan niyang magtrabaho. Kung hindi siya mangongolekta ng basura, wala silang makakain." Ngunit hindi niya maaaring iwan ang sanggol ng mag-isa sa ilalim ng tulay. Napakamot siya sa ulo habang nag-iisip. Pagkatapos ay may naalala siya. Sa kanyang mga lumang gamit ay may isang malaking sako na makapal at malinis pa. Maaari niyang gawing parang duyan o sisidlan para sa sanggol habang siya ay nagtatrabaho. Agad niyang inayos ang sako. Tinupi niya ito at nilagyan ng mga lumang tela upang maging malambot. Maingat niyang inilagay si Amara sa loob. Nagulat siya nang hindi ito umiyak. Sa halip, tila komportable pa ang sanggol. "Ayan," sabi niya. "Sama ka sa trabaho ni Lolo." Isinabit niya ang sako sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi basura ang laman kundi isang sanggol. Lumabas siya ng kubol at nagsimulang maglakad papunta sa mga kalye ng lungsod. Unti-unti nang nagigising ang paligid. May mga tindahang nagbubukas. May mga tricycle na nagsisimulang bumiyahe. At may ilang taong papasok na sa trabaho. Sanay na ang mga tao na makita si Lolo Berting na may dalang sako. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba. Habang naglalakad siya, may marahang iyak na naririnig mula sa loob ng sako. Napalingon ang isang tinderang nagwawalis sa harap ng tindahan. "Berting," sabi nito, "ano yang nasa sako mo?" Ngumiti si Lolo Berting. "Sanggol, halos mahulog ang walis ng babae." "Ano?" Tumawa ng mahina si Lolo Berting. "Mahabang kwento." Lumapit ang babae at sumilip sa loob ng sako. Nakita niya ang maliit na mukha ni Amara na nakapikit at natutulog. "Naku!" sabi ng babae. "Ang ganda ng bata!" Ngumiti si Lolo Berting. Oo nga. Hindi niya rin maintindihan kung bakit, pero tila espesyal ang batang ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang kinokolekta ang mga bote at lata sa gilid ng kalsada. Paminsan-minsan ay sinisilip niya ang sanggol upang matiyak na ayos ito. Lumipas ang ilang oras. Mainit na ang araw. Napagod si Lolo Berting, kaya naupo siya sa lilim ng isang malaking puno, malapit sa tambakan ng basura. Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol mula sa sako.
Nagulat siya sa kanyang nakita. Habang natutulog si Amara, may mahinang liwanag na tila lumalabas sa kanyang maliit na katawan. Parang banayad na sinag ng araw. Napakunot ang noo ni Lolo Berting. "Anong klaseng bata ka ba?" bulong niya. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng duwende. Ang batang ito ay may kapalarang magbabago sa balanse ng dalawang mundo. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Kung totoo ang sinabi ng duwende, nangangahulugan iyon na may mga nilalang na maaaring naghahanap sa sanggol. Napatingin siya sa paligid. Ang mga tao ay abala sa kanilang gawain. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam na parang may nagmamasid sa kanila. Tahimik. Nakatago. Sa kabilang dulo ng tambakan, sa likod ng isang lumang truck na kalawangin, may isang anino ang dahan-dahang gumalaw. Hindi ito napansin ni Lolo Berting. Ngunit ang nilalang na yon ay matagal nang sumusunod sa kanila mula pa noong gabi. Mabagal itong lumapit. Ang mga mata nito ay mapulang kumikislap sa dilim at ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa sanggol. Sa sanggol na hawak ng isang matandang basurero na walang kaalam-alam sa panganib na papalapit. At sa araw na iyon, magsisimula ang unang pagsubok sa kanilang buhay. Isang pagsubok na magpapakita kung hanggang saan kayang ipaglaban ni Lolo Berting ang batang ipinagkatiwala sa kanya. Mainit na ang araw ng mga sandaling iyon. Ang hangin sa tambakan ng basura ay mabigat at may dalang amoy ng nabubulok na pagkain at lumang plastik. Para kay Lolo Berting, sanay na siya sa ganitong lugar. Sa loob ng maraming taon, dito siya naghahanap ng mga bagay na maaari pang mapakinabangan. Ngunit sa araw na iyon, hindi niya alam na may kakaibang panganib na papalapit sa kanya. Nakaupo siya sa lilim ng puno habang hawak si Amara. Tahimik na natutulog ang sanggol sa kanyang mga bisig. Pinagmasdan niya ang maliit na mukha nito. "Hindi ko alam kung bakit ako ang napili para sa'yo," bulong niya. "Pero kung ipinagkatiwala ka sa akin, aalagaan kita." Muli niyang inilagay si Amara sa loob ng sako na ginawa niyang pansamantalang higaan. Pagkatapos ay tumayo siya at nagpatuloy sa paghahalongkat ng basura. Paminsan-minsan ay may nakukuha siyang bote at lata na inilalagay niya sa isa pang sako na nakasabit sa kanyang balikat. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik ang paligid maliban sa paglipad ng mga uwak at sa kaluskos ng mga plastik na tinatangay ng hangin. Hindi napansin ni Lolo Berting na may isang anino na dahan-dahang gumagalaw sa likod ng kalawangin na truck sa tambakan. Ang nilalang na yon ay hindi tao. Ang kanyang katawan ay payat at mahaba, tila natatakpan ng madilim na usok. Ang mga mata nito ay mapulang kumikislap habang nakatingin sa direksyon ng sanggol. Matagal na nitong sinusundan si Lolo Berting mula pa noong gabi sa ilalim ng tulay. At ngayon, nakita na nito ang hinahanap. Ang sanggol, unti-unti itong lumapit. Hindi ito gumagawa ng ingay, parang anino lamang na dumudulas sa lupa. Samantala, si Lolo Berting ay abala pa rin sa kanyang trabaho. Nakakita siya ng isang malaking kahon na puno ng mga plastik na bote. "Maganda ito," sabi niya sa sarili. Habang inaabot niya ang kahon, biglang umiyak si Amara. Napalingon agad si Lolo Berting. "Sandali lang bata," sabi niya habang lumalapit sa sako. Binuhat niya ang sanggol at marahang iniuugoy. "Gutom ka na ba ulit?" Ngunit kakaiba ang pag-iyak ng bata.
Hindi ito tulad ng karaniwang iyak ng sanggol na naghahanap ng gatas. Parang may takot sa tinig nito. Napansin ni Lolo Berting na ang katawan ng bata ay bahagyang nanginginig. Anong nangyari? Tanong niya. Bigla niyang naramdaman ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napalingon siya. Sa una ay wala siyang nakita. Ngunit nang mas tumagal ang kanyang tingin sa gilid ng truck, may napansin siyang kakaibang galaw. Isang aninong tila hindi karaniwan. Napakunot ang kanyang noo. Sino yan? Tawag niya. Walang sumagot. Ang hangin ay biglang naging mas malamig. At sa susunod na sandali, dahan-dahang lumabas mula sa likod ng truck ang nilalang. Napaatras si Lolo Berting. Ang nilalang ay matangkad ngunit payat. Halos parang usok ang katawan. Ang mga mata nito ay kumikislap na pula at ang mga kamay nito ay mahahaba at tila may matutulis na kuko. Hindi iyon tao. Mahigpit na niyakap ni Lolo Berting ang sanggol. Ano ka? Tanong niya. Hindi nagsalita ang nilalang. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. At nang magsalita ito, ang boses nito ay parang malamig na hangin na dumadaan sa gabi. Ibigay mo ang bata! Napakapit si Lolo Berting sa sanggol. Hindi. Huminto ang nilalang. Hindi mo alam kung ano ang hawak mo, matanda. Bata lang ito, sagot ni Lolo Berting. Hindi, sabi ng nilalang. Ang batang iyan ay hindi dapat mabuhay. Tumindi ang kaba sa dibdib ni Lolo Berting. Naalala niya ang sinabi ng duwende. May mga nilalang na naghahanap sa bata at gusto itong patayin. Hindi ko kayo kilala, sabi ni Lolo Berting. Pero hindi ko ibibigay ang bata. Unti-unting ngumiti ang nilalang. Isang malamig at nakakatakot na ngiti. Kung ganoon, sabi nito, ikaw ang unang mawawala. Biglang gumalaw ang nilalang. Napaatras si Lolo Berting habang yakap ang sanggol. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang katawan ni Amara ay biglang nagliwanag. Hindi ito malakas na liwanag, ngunit sapat upang mapahinto ang nilalang. Napaatras ito ng bahagya. Imposible! Bulong nito. Lalong lumiwanag ang paligid ng sanggol. Para itong banayad na sinag na pumapalibot sa bata. Napatingin si Lolo Berting sa sanggol na hawak niya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit alam niya ang isang bagay. Pinoprotektahan ng batang ito ang sarili nito. At marahil, pati siya. Napaatras ang nilalang ng ilang hakbang habang nakatitig sa liwanag. Hindi pa ito ang tamang oras, sabi nito sa malamig na tinig. Unti-unti itong naging anino muli. At sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan itong naglaho sa hangin. Tahimik muli ang tambakan. Parang walang nangyari. Ngunit si Lolo Berting ay nakatayo pa rin, mahigpit na yakap si Amara. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Bata, mahina niyang sabi. Tumingin siya sa maliit na mukha ng sanggol na tila kalmado na muli. Unti-unting nawala ang liwanag sa paligid nito at muling naging ordinaryong sanggol. Ngunit alam na ngayon ni Lolo Berting ang katotohanan. Hindi normal ang batang ipinagkatiwala sa kanya. At mula sa araw na iyon, alam niyang may mga nilalang na patuloy na maghahanap sa kanila. Mahigpit niyang niyakap si Amara. Hindi kita pababayaan, bulong niya. Ngunit hindi niya alam na sa malayo, sa isang lugar na hindi nakikita ng mga tao, may iba pang mga nilalang
na nakamasid. At ang laban para sa sanggol ay nagsisimula pa lamang. Mabagal ang paglakad ni Lolo Berting pauwi sa ilalim ng tulay. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang langit ay nagiging kulay kahel at lila. Ngunit sa kanyang dibdib ay hindi mawala ang kaba. Hindi niya makalimutan ang nilalang na nakita niya sa tambakan, ang mapupulang mata, ang malamig na boses. At ang sinabi nito na ang bata ay hindi dapat mabuhay. Mahigpit niyang yakap si Amara habang naglalakad. Ang sanggol ay tahimik na ngayon. Tila walang kaalam-alam sa panganib na nakapaligid sa kanya. Hindi ko alam kung anong gulo ang pinasok ko, bulong ni Lolo Berting. Pero hindi kita pababayaan. Pagdating niya sa ilalim ng tulay, halos madilim na ang paligid. Ang ilog ay dahan-dahang umaagos at ang mga ilaw mula sa kalsada sa itaas ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga bakal ng tulay. Pumasok siya sa kanyang maliit na kubol. Maingat niyang inilatag ang lumang banig at doon niya inilagay si Amara. Muli niyang inayos ang tela upang maging kumot ng bata. Tahimik niyang pinagmamasdan ang sanggol. Kung may mga nilalang na gustong saktan ka, sabi niya, kailangan kong maging matapang. Ngunit alam niya ang totoo. Isa lamang siyang matandang basurero. Wala siyang lakas. Wala siyang sandata. At wala siyang kakayahang labanan ang mga nilalang na hindi man lamang niya lubos na naiintindihan. Habang nag-iisip siya, biglang may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kubol. Agad siyang napalingon. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas. Tahimik ang paligid. Ang ilog ay patuloy sa pag-agos at ang malamig na hangin ay umiihip mula sa ilalim ng tulay. May tao ba dyan? Tawag niya. Walang sumagot. Ngunit ilang sandali pa, may narinig siyang maliit na boses mula sa ibabaw ng isang bato. Lolo. Napakunot ang noo ni Lolo Berting. Kilalang kilala niya ang tinig na yon. Lumapit siya sa bato. At doon niya muling nakita ang duwende na nagbigay sa kanya ng sanggol noong nakaraang gabi. Nakaupo ito sa bato, kasing liit pa rin ng isang kamay. At ang kanyang buhok ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Bumalik ka, sabi ni Lolo Berting. Tumango ang duwende. Alam kong may nangyari kanina. Nagulat si Lolo Berting. Paano mo nalaman? Ramdam namin ang mga galaw ng mga nilalang na mula sa kabilang mundo. Sagot ng duwende. Lumapit si Lolo Berting at umupo sa tabi ng bato. May nilalang na dumating sa tambakan, sabi niya. Gusto niyang kunin ang bata. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay napabuntong hininga ito. Mas maaga kaysa sa inaasahan namin. Mas lalo pang naguluhan si Lolo Berting. Sino ba sila? Tumingala ang duwende sa madilim na langit. May dalawang uri ng nilalang sa aming mundo. Paliwanag nito. Ang mga tagapangalaga at ang mga naghahangad ng kapangyarihan. Alin ka doon? Ako ay tagapangalaga. Napatingin si Lolo Berting sa kubol kung saan natutulog ang sanggol. At ang batang iyon, mahinang nagsalita ang duwende. Si Amara ay isang bata na ipinanganak na may kapangyarihang bihira lamang lumitaw sa loob ng maraming siglo. Anong kapangyarihan? Kapangyarihang magdala ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang. Napakamot sa ulo si Lolo Berting. Hindi ko maintindihan. May mga nilalang na gustong gamitin ang kapangyarihan ng bata, sabi ng duwende. At may mga nilalang naman na gustong patayin siya bago pa siya lumaki.
Tahimik si Lolo Berting. Unti-unti niyang nauunawaan ang bigat ng responsibilidad na ibinigay sa kanya. "Bakit ako?" tanong niya. Tumingin sa kanya ang duwende. "Dahil ang puso mo ay hindi nadadala ng kasakiman." Napangiti ng bahagya si Lolo Berting. "Ako? Wala lang akong pera." Umiling ang duwende. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin." Sandaling natahimik ang dalawa habang ang hangin ay umiihip mula sa ilog. Pagkatapos ay muling nagsalita ang duwende. "Hindi ka nag-iisa sa pagbabantay sa bata." Napatingin si Lolo Berting dito. "May iba pa?" Tumango ang duwende. "May mga nilalang na lihim na nagbabantay sa inyo." Napalingon si Lolo Berting sa dilim ng ilalim ng tulay. "Nasaan sila?" Ngumiti ang duwende. "Narito lamang sila sa paligid. Hindi mo lang sila nakikita." Biglang may narinig na mahinang pagaspas ng hangin sa itaas nila. Napatingala si Lolo Berting sa isang bakal ng tulay. May isang munting nilalang na may pakpak na sandaling sumilip bago muling lumipad sa dilim. Napanganga si Lolo Berting. "Ano iyon?" "Isa sa mga bantay," sabi ng duwende. Unti-unting napagtanto ni Lolo Berting na ang mundo ay mas malawak at mas misteryoso kaysa sa kanyang inaakala. Habang siya ay namumuhay bilang isang simpleng basurero, may mga nilalang pala na matagal nang nakamasid sa kanya. "At mula ngayon," sabi ng duwende, "mas dadami pa ang susubok sa inyo." Napabuntong hininga si Lolo Berting. "Matanda na ako para sa ganitong problema." Ngunit sa kabila ng kanyang sinabi, alam niya ang katotohanan. Hindi na siya maaaring umatras. Dahil sa loob ng kanyang maliit na kubol sa ilalim ng tulay, ay natutulog ang isang sanggol na maaaring magbago sa kapalaran ng dalawang mundo. At siya ngayon ang unang tagapangalaga nito. Tahimik ang ilalim ng tulay ng gabing iyon. Ang ilog ay patuloy sa marahang pag-agos, at ang malamig na hangin ng gabi ay dumadaloy sa pagitan ng mga bakal na haligi ng tulay. Sa malayo ay maririnig ang mga sasakyang dumaraan. Ngunit sa lugar kung saan nakatira si Lolo Berting, tila may sariling mundo ng katahimikan. Nakatayo pa rin siya sa tabi ng bato kung saan nakaupo ang duwende. Hindi pa rin siya lubos makapaniwala sa lahat ng nalaman niya. Isang sanggol na may kapangyarihang magbabago sa balanse ng dalawang mundo. Panganilalang na nagtatago sa dilim. At siya, isang matandang basurero, ang napiling mag-alaga sa bata. Napabuntong hininga siya at napatingin sa duwende. "Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo," sabi niya, "malaking responsibilidad ito." Tumango ang duwende. "Alam ko. Hindi ako bayani," dugtong ni Lolo Berting. "Hindi rin ako malakas." "Hindi namin kailangan ng bayani," sagot ng duwende. "Kailangan namin ng isang taong may pusong hindi natitinag." Tahimik si Lolo Berting sandali. Sa kanyang isip ay bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ang buhay na nawala sa kanya. Matagal na niyang inisip na wala na siyang layunin sa mundo. Ngunit ngayon ay tila may bagong dahilan. "Kung ganoon," sabi niya sa wakas, "aalagaan ko ang bata." Ngumiti ang duwende. "Alam kong hindi kami nagkamali sa pagpili sa iyo." Mula sa loob ng kubol ay narinig ang mahinang pag-iyak ni Amara. Agad na napalingon si Lolo Berting. "Sandali," sabi niya. Pumasok siya sa kubol at nakita ang sanggol na bahagyang gumagalaw sa banig. Binuhat niya ito at marahang iniuugoy. "Gising ka na pala.
Bulong niya. Unti-unting tumahimik ang sanggol sa kanyang mga bisig. Lumabas muli siya ng kubol. Hawak si Amara. Napatingin ang duwende sa bata at bahagyang yumuko. Ang batang ito ay mahalaga hindi lamang sa aming mundo, sabi nito, kundi pati sa mundo ninyo. Napatingin si Lolo Berting sa sanggol. Paano? Sandaling natahimik ang duwende bago sumagot. Darating ang panahon na ang dalawang mundo ay magtatagpo. Anong ibig mong sabihin? May mga nilalang na gustong buksan ang hangganan ng aming mundo at na mundo ng mga tao. Paliwanag ng duwende. Kapag nangyari iyon, mawawala ang balanse. Napakunot ang noo ni Lolo Berting. Masama ba yon? Kapag nawala ang balanse, sabi ng duwende, magkakaroon ng kaguluhan. Napatingin si Lolo Berting sa sanggol na hawak niya. Tapos ang batang ito ang makakapigil doon? Oo. Napabuntong hininga ang matanda. Napakalaking bagay niyan para sa isang sanggol. Hindi siya mananatiling sanggol magpakailanman, sabi ng duwende. Tahimik silang dalawa sandali. Ang hangin ay patuloy sa pag-ihip mula sa ilog. Pagkatapos ay biglang may marahang pagaspas ng hangin mula sa itaas. Napatingala si Lolo Berting. Sa bakal ng tulay ay muling lumitaw ang munting nilalang na may pakpak na nakita niya kanina. Ngunit ngayon ay hindi lamang isa. May dalawa pa. Ang mga ito ay tila mga maliliit na bantay na nagmamasid sa paligid. Mga kaibigan ba natin sila? Tanong ni Lolo Berting. Tumango ang duwende. Sila ang mga tagabantay ng hangin. Tagabantay ng hangin? Sila ang nagbabantay sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga enerhiya ng dalawang mundo. Napakamot sa ulo si Lolo Berting. Ang dami ko nang natututunan ngayong gabi. Ngumiti ang duwende. Mas marami ka pang malalaman sa mga darating na araw. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw si Amara sa kanyang mga bisig. Unti-unti nitong iminulat ang kanyang mga mata. Napahinto si Lolo Berting. Ang mga mata ng bata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit may kakaiba. Sa loob ng kanyang mga mata ay tila may munting sinag ng liwanag. Napatingin ang duwende sa bata. Malakas ang kanyang enerhiya, sabi nito. Enerhiya? Oo. Biglang nangumiti ang sanggol kay Lolo Berting. Isang inosenteng nangiti. Napangiti rin ang matanda. Kahit anong mangyari, sabi niya, habang yakap ang bata, ipapangako ko na aalagaan kita. Tahimik na tumango ang duwende. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang pangako. Isang pangako ng isang matandang basurero na protektahan ang isang sanggol na may kapalarang hindi pangkaraniwan. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sa isang lugar na natatakpan ng makapal na dilim, may mga nilalang na nag-uusap tungkol sa batang iyon at sa kanilang mga mata ay walang awa. Habang lumilipas ang gabi, ang panganib na nakapaligid kay Amara ay lalo pang lumalapit. At ang pangako ni Lolo Berting ay malapit ng subukin. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating si Amara sa buhay ni Lolo Berting. Unti-unting nasanay ang matanda sa bagong gawain na hindi niya inaasahang darating sa kanyang pagtanda. Tuwing madaling araw, gumigising siya habang madilim pa ang langit. Ngunit hindi na siya agad umaalis tulad ng dati. Ngayon ay may sanggol na siyang inaalagaan. Pinapakain muna niya si Amara ng gatas na ibinigay ni Aling Rosa.
Pagkatapos ay binabalot niya ito sa malinis na tela bago ilagay sa sako na ginawa niyang maliit na higaan. Sa tuwing naglalakad siya sa mga kalye upang mangolekta ng basura, kasama na niya ang sanggol. Marami sa mga tao sa palengke ang nagtataka. "Berting, kanino yang bata?" tanong ng isang tindero. Ngumingiti lamang si Lolo Berting. "Sa akin na ngayon, may ilan na naaawa sa kanya. May ilan ding nag-aabot ng kaunting tulong. Isang lata ng gatas, lumang damit ng sanggol, o kaunting pagkain. Unti-unting nagkaroon ng maliit na suporta ang matanda mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit hindi alam ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit naroon ang bata. Hindi nila alam ang lihim na kapalaran ni Amara. At hindi rin nila alam ang mga nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pangungulekta ng basura, naupo si Lolo Berting sa ilalim ng tulay habang hawak si Amara. Ang araw ay malapit nang lumubog. Ang kulay ng langit ay naging ginintuang kahel na sumasalamin sa tubig ng ilog. Tahimik ang sandali. Pinagmamasdan ni Lolo Berting ang sanggol na tila masayahin habang gumagalaw ang maliliit nitong kamay. "Napakabilis mong lumaki," sabi niya habang nakangiti. Sa totoo lang, ilang araw pa lamang ang lumipas, ngunit pakiramdam niya ay matagal na niyang kasama ang bata. Biglang may narinig siyang maliit na boses sa likod niya. "Lolo Berting." Hindi na siya nagulat. Alam na niya kung sino iyon. Lumapit ang duwende at umupo sa ibabaw ng isang lumang kahoy. "Kamusta ang bata?" tanong nito. "Malakas," sagot ni Lolo Berting. "At matakaw din." Bahagyang ngumiti ang duwende. Napatingin ito kay Amara na tila masiglang gumagalaw. "Malakas nga ang kanyang enerhiya," sabi nito. Tahimik sandali si Lolo Berting bago nagsalita. "May gusto akong itanong." "Tungkol saan?" "Tungkol sa akin." Napatingin ang duwende sa kanya. "Bakit mo ako pinili?" Alam na ni Lolo Berting ang sinabi ng duwende noon, na mabuti ang kanyang puso. Ngunit pakiramdam niya ay may mas malalim pang dahilan. Sandaling natahimik ang duwende bago sumagot. "May bagay kang hindi mo alam tungkol sa iyong sarili." Napakunot ang noo ni Lolo Berting. "Ano yon?" "Tungkol sa iyong nakaraan." Napatingin ang matanda sa ilog. Matagal na niyang tinanggap ang kanyang nakaraan. Ang pagkawala ng kanyang pamilya, ang kahirapan, at ang buhay na naging mag-isa siya. "Wala namang espesyal sa nakaraan ko," sabi niya. Ngunit umiling ang duwende. Hindi iyon ang totoo. Unti-unting naging seryoso ang mukha ng duwende. "Maraming taon na ang nakalipas," sabi nito. "May isang tao ang tumulong sa aming mundo." Napatingin si Lolo Berting dito. "Anong ibig mong sabihin?" "Isang tao na hindi natakot sa mga nilalang na hindi niya naiintindihan." Nanahimik si Lolo Berting. "Ang taong iyon," patuloy ng duwende, "ay ang iyong ama." Nagulat ang matanda. "Ama ko?" Tumango ang duwende. "Nung bata ka pa, may isang pangyayari na halos hindi mo na maalala." Pinilit ni Lolo Berting na alalahanin ang kanyang kabataan sa probinsya. May mga alaala siyang malabo, mga gabi sa kagubatan, mga kwento ng kanyang ama tungkol sa mga nilalang sa kalikasan. Ngunit hindi niya kailanman inisip na totoo ang mga iyon. "Ang iyong ama," sabi ng duwende,
ay minsang nagligtas ng isang nilalang mula sa aming mundo. Napatingin si Lolo Berting sa duwende. At mula noon, dugtong nito, ang inyong pamilya ay naging kilala sa amin bilang mga kaibigan. Tahimik ang matanda. Hindi niya akalaing may ganitong bahagi ang kanyang nakaraan. Pero bakit hindi ko alam iyon? Tanong niya. Dahil bata ka pa noon, sagot ng duwende. At pinili ng iyong ama na itago ang katotohanan upang maprotektahan ka. Napabuntong hininga si Lolo Berting. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may kahulugan pala ang kanyang pinagmulan. Kung ganoon, sabi niya, parang ipinagpapatuloy ko lang ang ginawa ng ama ko. Tumango ang duwende. Oo. Napatingin si Lolo Berting kay Amara. Ang sanggol ay nakangiti habang nakatingin sa kanya. Siguro, sabi niya ng marahan, kaya rin napunta ang batang ito sa akin. Tahimik na tumingin ang duwende sa bata. Ang kapalaran ay may kakaibang paraan ng pagdadala ng mga tao sa tamang landas. Ngunit habang sila ay nag-uusap sa ilalim ng tulay, sa kabilang dako ng lungsod ay may mga nilalang na nagtitipon sa isang madilim na lugar. Sa gitna ng silid ay may isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa mga naunang sumunod kay Amara. Ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabi at sa harap niya ay may isang aninong nakaluhod. Natagpuan mo ba ang bata? Tanong ng makapangyarihang nilalang. Tumango ang anino. O Panginoon, at sino ang nagtatago sa kanya? Isang matandang tao na tinatawag nilang Lolo Berting. Tahimik sandali ang nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong ngumiti. Kung ganoon, sabi nito sa malamig na tinig, panahon na upang kunin ang bata. At sa sandaling iyon nagsimula ang isang bagong panganib na mas malaki kaysa sa mga nauna nilang naranasan. Tahimik ang ilalim ng tulay ng gabing iyon. Ang hangin ay malamig at ang ilog ay tila mas mabagal ang agos. Parang may inaabangang mangyayari. Sa loob ng maliit na kubol, nakaupo si Lolo Berting habang hawak si Amara sa kanyang mga bisig. Katatapos lamang niyang painumin ang sanggol ng gatas na ibinigay ni Aling Rosa kanina sa palengke. Ang maliit na bote ay nakalagay sa ibabaw ng lumang kahon na nagsisilbing mesa. Pinagmamasdan niya ang sanggol na dahan-dahang napapapikit habang inaantok. Magpahinga ka na, bulong niya. Marahan niyang inilapag si Amara sa banig at tinakpan ng tela. Sa loob ng ilang araw na magkasama sila, natutunan na ni Lolo Berting ang ilang paraan kung paano patahimikin ang sanggol kapag umiiyak ito. Bagamat matagal na mula nang mag-alaga siya ng bata, tila bumabalik sa kanya ang mga alaala ng pagiging ama. Umupo siya sa tabi ng banig at sandaling pinagmasdan ang bata. Tahimik ang gabi. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na tila may paparating na hindi niya maipaliwanag. Lumabas siya ng kubol upang sumilip sa paligid. Ang ilalim ng tulay ay madilim, ngunit ang ilang ilaw mula sa poste sa kalsada ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa paligid ng ilog. May tao ba dyan? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Ngunit habang nakatingin siya sa dilim, napansin niya na ang hangin ay tila biglang naging mas malamig. Ang mga dahon ng damo sa tabi ng ilog ay bahagyang gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Napakunot ang noo ni Lolo Berting. Sa sandaling iyon,
May marahang pagaspas ng hangin sa itaas ng tulay. Napatingala siya. Ang maliliit na nilalang na may pakpak. Ang mga tagabantay na sinabi ng duwende ay mabilis na lumilipad sa paligid ng mga bakal ng tulay. Ngunit hindi sila tila naglalaro tulad ng dati. Para silang nagbababala. May nangyayari. Bulong ni Lolo Berting. Agad siyang bumalik sa loob ng kubol at kinuha si Amara. Pahigpit niya itong niyakap. Ilang sandali lamang ang lumipas nang may marinig siyang mabigat na hakbang mula sa dilim. 1, 2, 3. Ang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit mabigat. Parang may paparating na hindi ordinaryong nilalang. Lumabas muli si Lolo Berting mula sa kubol. At doon niya nakita ang 3 anino na unti-unting lumalapit mula sa gilid ng ilog. Habang papalapit ang mga ito, unti-unting nahahayag ang kanilang anyo. Ang kanilang mga katawan ay tila gawa sa madilim na usok, ngunit mas matibay kaysa sa nilalang na nakita niya sa tambakan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na pula sa dilim. Napahigpit ang yakap ni Lolo Berting kay Amara. "Hindi ko kayo kilala," sabi niya. Pilit pinatatag ang kanyang tinig. Huminto ang mga nilalang ilang hakbang mula sa kanya. Ang nasa gitna ay bahagyang lumapit. Ang boses nito ay malamig at mabigat. "Ibigay mo ang bata." Muling bumalik sa isip ni Lolo Berting ang unang nilalang na nakaharap niya noon. Ngunit ang mga ito ay mas marami at tila mas malakas. "Hindi," sagot niya. "Hindi mo naiintindihan ang hawak mo, matanda," sabi ng nilalang. "Bata lang ito," sagot ni Lolo Berting. "Ang batang iyan ay banta sa aming mundo," sabi ng isa pang nilalang. Kung ganoon, sabi ni Lolo Berting, bata pa rin siya. Tahimik ang paligid. Ang ilog ay patuloy sa pag-agos. Ngunit tila mas mabigat ang hangin sa ilalim ng tulay. Ang 3 nilalang ay dahan-dahang lumapit. Napaatras si Lolo Berting. Ngunit hindi siya tumakbo. Hindi niya iiwan ang bata. Sa sandaling iyon, may maliit na liwanag na lumitaw mula sa likod ng bato, malapit sa ilog. Lumabas ang duwende. Kasama nito ang 2 pang duwende na may hawak na maliliit na sibat na kumikislap sa liwanag ng buwan. "Hindi ninyo maaaring kunin ang bata," sabi ng duwende. Napalingon ang mga nilalang sa kanila. "Hindi ninyo kami mapipigilan," sagot ng isa. Ngunit sa itaas ng tulay ay biglang lumipad pababa ang mga munting nilalang na may pakpak. Tami sila ngayon. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap na parang maliliit na bituin sa dilim. Unti-unting napalibutan ang lugar ng maliliit na liwanag. Napahinto ang mga nilalang na may pulang mata. "Mga tagabantay," bulong ng isa sa kanila. Tumingin ang pinuno sa mga duwende at sa mga nilalang na may pakpak. "Hindi pa ito ang wakas," sabi nito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Lolo Berting. "At hindi ka namin titigilan, matanda." Sa isang iglap, ang kanilang mga katawan ay naging usok. At mabilis silang naglaho sa dilim ng gabi. Muling naging tahimik ang ilalim ng tulay. Ang mga munting nilalang na may pakpak ay unti-unting lumipad pabalik sa itaas ng tulay. Ang mga duwende naman ay lumapit kay Lolo Berting. Mahigpit pa rin niyang yakap si Amara. "Ligtas na ba tayo?" tanong niya. Tumingin ang duwende sa madilim na bahagi ng ilog. Sa gabing ito, oo. Ngunit hindi ito ngumiti. Dahil alam nitong ang mga nilalang na iyon ay hindi basta sumusuko. At ang kanilang pagbabalik ay hindi na
magtatagal. Matapos ang gabing muntik nang salakayin ng mga nilalang ang ilalim ng tulay, hindi na agad nakatulog si Lolo Berting. Nakaupo lamang siya sa loob ng kanyang maliit na kubol habang yakap si Amara. Tahimik na natutulog ang sanggol, tila walang kaalam-alam sa panganib na naganap. Ngunit si Lolo Berting ay gising pa rin. Pinagmamasdan niya ang mukha ng bata habang ang mahinang liwanag ng buwan ay sumisilip sa siwang ng yero ng kubol. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang mga nangyari. Ang mga nilalang na may mapupulang mata, ang kanilang pagbabanta, at ang katotohanang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang bata. Napabuntong hininga ang matanda. "Napakaliit mo pa para sa ganitong gulo," mahina niyang sabi kay Amara. Maya-maya ay narinig niyang may marahang kaluskos sa labas ng kubol. Alam na niya kung sino yon. Lumabas siya habang maingat na karga ang sanggol. Sa tabi ng bato ay naroon muli ang duwende, kasama ang 2 pang duwende na nakita niya noong nakaraang gabi. "Hindi ka pa natutulog," sabi ng duwende. Umiling si Lolo Berting. "Hindi ko kayang matulog matapos ang nangyari." Tahimik ang mga duwende habang nakatingin sa sanggol. "Malakas ang kanyang liwanag," sabi ng isa sa kanila. Napakunot ang noo ni Lolo Berting. "Anong liwanag?" Lumapit ang unang duwende. "Ang enerhiya na nakita mo nung unang dumating ang mga nilalang." Naalala ni Lolo Berting ang nangyari sa tambakan. Ang liwanag na biglang lumabas mula sa katawan ni Amara. "Hindi ko alam kung paano nangyari iyon," sabi niya. "Natural iyon sa kanya," sagot ng duwende. Napatingin si Lolo Berting sa sanggol. "Kung ganoon may kapangyarihan talaga siya," tumango ang duwende. "Ngunit bata pa siya, hindi pa niya kayang kontrolin iyon." Ang hangin ay marahang umihip mula sa ilog habang nag-uusap sila. "Kung ganoon," sabi ni Lolo Berting, "lalo magiging mapanganib ang sitwasyon." "Oo," sagot ng duwende. Tahimik silang sandali. Pagkatapos ay nagsalita muli ang duwende. "May isang bagay kaming kailangang sabihin sa iyo." Napatingin si Lolo Berting dito. "Ano yon?" Habang lumalaki si Amara, lalong lalakas ang kanyang kapangyarihan. "Masama ba yon?" "Hindi," sabi ng duwende. "Ngunit lalong magiging interesado sa kanya ang mga nilalang na naghahangad ng kapangyarihan." Napabuntong hininga ang matanda. Kung ganoon, hindi naligtas ang lugar na ito. Tumingin ang duwende sa paligid ng ilalim ng tulay. "Matagal na naming pinoprotektahan ang lugar na ito. Ngunit kung patuloy na darating ang mga nilalang mula sa madilim na bahagi ng aming mundo, maaaring hindi na ito sapat." Napatingin si Lolo Berting sa kubol na matagal na niyang tinitirahan. Sa loob ng maraming taon, iyon lamang ang kanyang tahanan. Ngunit ngayon ay tila hindi na iyon sapat upang protektahan ang bata. "Kung aalis kami," sabi niya, "saan kami pupunta?" Tahimik ang mga duwende. Pagkatapos ay sumagot ang isa sa kanila. "Sa lugar kung saan mas malapit ang balanse ng 2 mundo." Napakunot ang noo ni Lolo Berting. "Hindi ko maintindihan." "May mga lugar sa mundo ng tao," paliwanag ng duwende, "kung saan mas malakas ang enerhiya ng kalikasan, gaya ng kagubatan." Tumango ang duwende. "Doon mas madali naming mapoprotektahan ng bata." Napatingin si Lolo Berting sa sanggol. Hindi niya kailanman inisip
na aalis siya sa lungsod. Ngunit kung iyon ang makakatulong upang maprotektahan si Amara, handa siyang gawin iyon. Habang sila ay nag-uusap, biglang gumalaw si Amara sa kanyang mga bisig. Unti-unting iminulat ng sanggol ang kanyang mga mata. Napatingin ang mga duwende sa bata. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang mahinang liwanag sa paligid ni Amara. Hindi ito tulad ng liwanag na nakita nila sa laban. Ito ay banayad lamang, parang maliit na sinag ng araw sa gitna ng gabi. Napahinto ang mga duwende. Mas lumalakas na, bulong ng isa. Napatingin si Lolo Berting sa sanggol. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang kakaibang bagay sa mga mata ni Amara. Ang liwanag sa loob ng mga ito ay tila may lalim. Parang may dalang kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Unti-unting nawala ang liwanag matapos ang ilang sandali. Muling naging tahimik ang bata. Ngunit alam nilang lahat na yon ay senyales lamang. Hindi na tayo maaaring maghintay, sabi ng duwende. Bakit? Tanong ni Lolo Berting. Dahil may mas makapangyarihang nilalang na gumagalaw na ngayon sa kabilang mundo. Napakunot ang noo ng matanda. Mas makapangyarihan pa sa mga nakita ko. Tumango ang duwende. Ang pinuno nila. Tahimik ang ilalim ng tulay. Matapos marinig ang mga salitang iyon. Dahil kahit ang mga duwende ay tila may takot sa nilalang na iyon. At habang lumilipas ang gabi, ang panganib na paparating sa buhay ni Lolo Berting at ng sanggol ay lalong nagiging malapit. Sumikat ang araw kinabukasan nang may kakaibang katahimikan sa ilalim ng tulay. Ang liwanag ng umaga ay sumasalamin sa tubig ng ilog at ang malamig na hangin ay bahagyang dumadaloy sa paligid ng munting kubol ni Lolo Berting. Ngunit para sa matanda, hindi iyon ordinaryong umaga. Halos hindi siya nakatulog sa buong gabi. Paulit-ulit sa kanyang isip ang sinabi ng mga duwende na hindi naligtas ang lugar na ito at kailangan na nilang umalis. Sa loob ng kubol, tahimik na natutulog si Amara sa ibabaw ng banig. Ang kanyang maliit na dibdib ay marahang umaangat at bumababa sa bawat paghinga. Lumapit si Lolo Berting at umupo sa tabi ng sanggol. Matagal niya itong pinagmamasdan. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta, bulong niya. Pero kung iyon ang paraan para maprotektahan ka, gagawin natin. Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol at marahang kinarga. Nagising si Amara at bahagyang gumalaw, ngunit hindi ito umiyak. Sa halip ay tumingin lamang ito sa mukha ni Lolo Berting. Napangiti ang matanda. Aalis na tayo sa lungsod, sabi niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit. Hindi naman marami ang kanyang pag-aari. Isang lumang kumot, ilang pirasong tela para kay Amara, ang maliit na bote ng gatas, at ang kanyang sako na ginagamit sa pangongolekta ng basura. Iyon lamang ang kanyang dala sa mundo. Ilang sandali pa ay narinig niya ang maliit na boses sa labas ng kubol. Handa ka na ba? Lumabas siya at nakita ang duwende na nakaupo sa ibabaw ng bato. Kasama nito ang dalawa pang duwende na tila naghihintay. Kung aalis kami, sabi ni Lolo Berting. Saan kami pupunta? Napatingin ang duwende sa direksyon ng kabundukan na bahagyang makikita mula sa malayo. Sa kagubatan, sa hilaga ng lungsod. May mga tao ba roon? Kaunti lamang, sagot ng duwende. Ngunit doon ay mas malakas ang enerhiya ng kalikasan. Napabuntong hininga
Si Lolo Berting. Mahabang lakaran iyon. Oo, sabi ng duwende. Ngunit iyon ang pinakamaligtas na lugar para sa bata. Tahimik si Lolo Berting habang tinitingnan ang ilog. Matagal na siyang nanirahan sa ilalim ng tulay na iyon. Doon siya natulog sa malamig na gabi. Doon siya nagising sa bawat bagong araw. At doon dumating sa kanyang buhay ang sanggol na ngayon ay binabago ang kanyang kapalaran. Siguro, sabi niya ng marahan, oras na rin para magbago ang buhay ko. Mahigpit niyang kinarga si Amara. Halika na, bata! Nagsimula siyang maglakad palayo sa kubol. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Sa bawat hakbang ay palayo siya sa lungsod na matagal niyang tinirahan. Sa itaas ng tulay, ang mga sasakyan ay patuloy na dumaraan. Walang kaalam-alam na sa ilalim ng tulay ay may nagsisimulang paglalakbay na maaaring magbago sa kapalaran ng dalawang mundo. Habang naglalakad si Lolo Berting sa kalsada palabas ng lungsod, ang mga duwende ay lihim na sumusunod sa paligid niya. Ang mga munting nilalang na may pakpak ay lumilipad sa itaas ng mga puno, nagbabantay sa bawat direksyon. Hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na yon, ngunit sa malayo. Sa isang madilim na lugar na hindi naabot ng liwanag ng araw, nakatayo ang isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa mga nauna nilang nakaharap. Ang kanyang mga mata ay tila walang hanggan na dilim. Sa kanyang harapan ay nakaluhod ang ilang aninong nilalang. Umalis na sila sa lungsod, sabi ng isa. Tahimik ang makapangyarihang nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Hayaan ninyo silang maglakbay. Napatingin ang mga anino sa kanya. Bakit, Panginoon? Unti-unting ngumiti ang nilalang. Dahil sa kagubatan, mas madali silang hulihin. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. At kapag nakuha ko na ang batang iyon, dugtong niya, magbabago ang kapalaran ng dalawang mundo. Samantala, sa malayong kalsada palabas ng lungsod, patuloy na naglalakad si Lolo Berting. Hawak ang sanggol na hindi niya akalaing magiging sentro ng isang napakalaking laban. Hindi pa niya alam kung gaano kahirap ang kanilang haharapin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi siya aatras. Dahil sa kanyang mga bisig ay may isang sanggol na ngayon ay parang sariling apo na niya. At para kay Lolo Berting, sapat na iyon upang ipaglaban ang lahat. Mahaba at mahirap ang naging paglalakbay ni na Lolo Berting at ng sanggol na si Amara palabas ng lungsod. Araw at gabi silang naglakad sa mga kalsadang unti-unting napalitan ng mga damuhan. Pagkatapos ay ng makakapal na puno. Habang palayo sila sa ingay ng lungsod, mas lalong nagiging tahimik ang paligid. Ang hangin ay mas sariwa. Ang mga ibon ay mas malinaw ang huni. At ang kagubatan ay tila may sariling buhay na nagmamasid sa kanilang pagdating. Si Lolo Berting ay pagod na, ngunit hindi niya ipinapakita iyon. Sa kanyang mga bisig ay si Amara, na tila payapang natutulog habang sila ay naglalakad. Paminsan-minsan ay sumusulpot ang mga duwende sa paligid, tahimik na nagbabantay. Ang maliliit na nilalang na may pakpak ay lumilipad sa itaas ng mga puno. Hindi sila nag-iisa, ngunit kahit may mga bantay, alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Pagdating ng gabi, huminto sila sa isang maliit na bahagi ng kagubatan kung saan may malinaw na batis. Umupo si Lolo Berting sa isang malaking bato habang pinapahinga ang kanyang mga paa. Napatingin siya sa langit na puno
ng mga bituin. Matagal na niyang hindi nakita ang ganitong kalinaw na langit. Maganda pala ang mundo kapag tahimik, bulong niya. Sa kanyang mga bisig, gumalaw si Amara at bahagyang nagising. Ngumiti ang sanggol habang nakatingin sa kanya. Napangiti rin si Lolo Berting. Paglaki mo, sabi niya, siguro marami kang makikitang magagandang bagay sa mundong ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay biglang kumaluskos. Ang mga duwende na nagbabantay sa paligid ay agad na palingon. May paparating. At hindi ito ordinaryong nilalang. Unti-unting lumabas mula sa pagitan ng mga puno ang isang matangkad na anino. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa madilim na usok, ngunit mas malinaw at mas matibay kaysa sa mga naunang nilalang na nakita ni Lolo Berting. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang malalim na balon ng dilim. Ito ang pinuno ng mga nilalang na naghahanap kay Amara. Napahigpit ang yakap ni Lolo Berting sa sanggol. Hindi kita ibibigay, sabi niya. Ang nilalang ay huminto ilang hakbang mula sa kanila. Ang kanyang boses ay mababa at mabigat. Matanda, hindi mo kayang pigilan ang kapalaran. Sa paligid nila ay nagsimulang lumitaw ang iba pang aninong nilalang. Ang mga duwende ay naglabas ng kanilang maliliit na sibat. Ang mga nilalang na may pakpak ay lumipad sa itaas, handang ipagtanggol ang bata. Ngunit alam ni Lolo Berting na ang kalaban nila ngayon ay mas makapangyarihan. Hindi ko man kayang pigilan ang kapalaran, sabi niya, pero kaya kong protektahan ang batang ito. Sa sandaling iyon, umiyak si Amara. Ang iyak ng sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At biglang lumitaw ang liwanag. Mas maliwanag kaysa sa dati. Ang katawan ni Amara ay napalibutan ng isang malakas ngunit banayad na sinag. Ang liwanag ay kumalat sa paligid, sa mga puno, sa lupa, sa hangin. Napaatras ang mga aninong nilalang. Ang pinuno nila ay napahinto. Imposible, bulong nito. Ang liwanag ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay kapayapaan. Habang lumalakas ang liwanag, ang mga aninong nilalang ay unti-unting naglalaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Ang pinuno ay pilit na natili. Ngunit kahit siya ay tila nahihirapang lumapit, hindi pa ito ang wakas, sabi nito, bago tuluyang maglaho sa dilim. Unti-unting humina ang liwanag. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ang mga duwende ay napatingin kay Amara. Natupad na ang unang bahagi ng kanyang kapalaran, sabi ng isa. Napatingin si Lolo Berting sa sanggol na muli ng tahimik. Hindi niya lubos maintindihan ang lahat ng nangyari. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang batang ito ay may dalang liwanag na kayang magbigay ng pag-asa. Lumapit ang duwende kay Lolo Berting. Ang balanse ng dalawang mundo ay ligtas na sa ngayon, sabi nito. Napabuntong hininga si Lolo Berting. Sa ngayon lang, tumango ang duwende. Darating ang panahon na lalago si Amara at matututunan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Napatingin ang matanda sa sanggol. Hanggang sa dumating ang panahong iyon, sabi niya, ako muna ang mag-aalaga sa kanya. Ngumiti ang duwende. At sa gitna ng tahimik na kagubatan, sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin, nagsimula ang bagong buhay ni na Lolo Berting
at Amara. Hindi na bilang isang basurero sa ilalim ng tulay, kundi bilang tagapangalaga ng isang liwanag na magdadala ng pag-asa sa dalawang mundo. At bagamat marami pang pagsubok ang darating sa hinaharap, isang bagay ang tiyak. Ang kabutihan ng puso ng isang simpleng matandang tao ay naging susi upang iligtas ang isang kapalarang mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Wakas.